Mabatid din ng lahat. Although hindi po nabibigyan ng pansin ng sinuman, halimbawa po bilang isang apo kunching o makapwa alagad, subalit sa pamamagitan po ng pagdulog, napakalakas po ang pagdulog na hindi niyo po ba alam na ang paglingap ng banal na espiritu ay ipinadadama sa mga taong ginagamit niya? Buhay po ba ang Diyos? Opo, kahit hindi mo iniisip na gayon, pinaiisip sa'yo na dapat mong gawin. Amen? Kaya, salamat po sa ating Ama. Nais ko lang po ipatutuo ang anak ni kapatid na, ito po, yung kanyang anak sa Singapore, na hindi ko po alam kung bakit, nung nakaraan po, nagbukas po ako ng FB, siguro late at night na, nakita ko na o-open siya. Ang lakas sa damdamin ng puso ko na, ikumustahin ko siya. Tapos, nalaman ko nga po, nakita ko kasi yung paa niya na may bag na yelo. Sabi ko, anak, anong nangyari sa'yo? Nung oras na yun na sinabi niyang, yun nga, nahulog daw po siya sa pinaka-imbornal at nalis siya yung kanyang, dito po, dito po. Anak, huwag mong gamitan ng yelo, sabi ko sa kanya, kasi mamamagayan. Simula po nun, hindi na po ako nakatulog Nung gabi po na yon, parang naramdaman ko po na anak ko po si kapatid na Ivy. Sabi ko, Ama, bakit ganito yung pinadama mo sa akin, sa batang ito? Andun po yung point na, siyempre po si kapatid na Larry Caps at yung kanyang ina ay tagasunod. Ito po hindi isang pagmamagaling, kundi gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na ang damdamin ng banal na espiritu sa mga tapat na anak niya ay nakakalat sa apat na sulok ng daigdig. Buhay po ba ang Diyos? Opo. At tinuran sa kanya, anak, sa palagay ko hindi naman nalis siya Sabi ko sa kanya, may mainit ka ba dyan? Huwag mo nang lagyan ng yelo. Kasi sa banal na espiritu, hindi yan pinalalagyan ng yelo at mamamaga talaga. Ngayon, haplusin mo lang sa ilalim, huwag dun sa maga at sigurado magayan. Ang kinin mo, anak, sa loob ng 3 araw, makakalakad ka na. Hindi pa umabot sa 3 araw, nakalakad siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung mga biyaya ng ating Panginoon na hindi mo man kaano-ano. Kapag inugnay mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu at katapatan ang nararamdaman ng ating Panginoon, sigurado, 100% higit pa, kakamtin po ang marapat para sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Yan po mga kapatid, ang nais ko po ipaabot sa inyo sapagkat, sabi nga, ang ating Panginoon ang may hawak ng isip at puso ng bawat isa. At ang bawat katapatan ng bawat isa ay hindi nalihim sa Kanya. Kaya sa bawat pinagdaraanan, sa bawat nakakamtan, tanging Ama ang mangunguna na sa akin pong pandama at pagninilay, hindi mo talaga dapat katakutan ang buhay. Amen? Sapagkat alam mong may nauna na sa'yo upang hawanin ang lahat. Dahil ikaw, alam mo na pinanaligan mo ang Diyos, nauna na siya. Kaya pinahintulot niyang gawin na tupdin na maging pagdalisay para sa'yo, pahintulot lang sapagkat alam niyang kaya mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, nauna na po siya Sinurbay na yan ni God. Hahayaan ko ang anak ko sa ganito. Survey na niya, alam niyang kaya mo, alam niyang nilinis na niya yung dadaanan mo, kaya nasa sayo na lang kung uurong ka o didiretso ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po, bawat araw, napakarami po niyang pinahihimay na mga kaganapan na yun po yung bumubuhay sa bawat araw sa aking buhay. Na sabi ko nga, yung gigisingin ka ng alanganing oras at makikipagdiig sa iyo at makikipagtipan, napakasarap. Amen? Amen po ba yun? Opo, naroon yung nararamdaman mo na sa katapatan ng Ama sa iyo at katapatan mo rin sa Kanya, pumapatak ang luha mo, subalit hindi sakit ng kalooban ang mararamdaman mo, kundi pag-aapuhap na kung naririto ka lang Ama, nais kitang yakapin, nais kitang hagkan, nais kitang i-praise ng harapan sapagkat sa ginagawa mo sa akin, nalalampasan ko lahat ito samantalang alam ko kung anong kulang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po lumingap ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lalo na po sa panahon ngayon, wala nang bagyo na hanggang signal number 3 na lang. Kundi hanggang signal number 5, number 6, hanggang number 8. Iba't ibang uri ang mga darating na bagyo. Kumbaga po, hindi lang sa kalikasan yon, maging sa buhay natin, sa bagyo ng buhay natin. Na sabi nga, yun po yung natutunan ko na lagi-lagi na sinasambit niya, anak, lahat kaya ko.
Kaya kung paano ang kaukulan na, ipinagiging dapat kung tupdin mo, idiretso mo lang sa akin. At kung may mga kaukulan man na maaaring gumulo sa isip at puso mo, panatilihin mo lang ako na sa una mo. At wag mong pahintulutan na bumaling ka pa sa iba. Kundi, ako lang anak, wala nang iba. At totoo po yun. Sapagkat, yun po yung pinahiwatig ng Panginoon sa ating lahat, na hindi man natin siya nakikita, siya po ay maaasahan natin all the time. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Hindi po siya isang drawing lang eh. Hindi man ibahagi sa kanya kay nanay, halimbawa, may gusto siyang tupdin, at may halimbawa, may dinadala siya. Hindi man ibahagi sa kanya kung anong solusyon. Sigurado doon sa mga pinagkalooban, ibabahagi po yun kung anong solusyon. Amen po ba yun? So, hindi po magkakaiwanan. Amen? Nawa po maging familiar po sa bawat isa ito. Hindi magkakaiwanan kung ano man ang pinagdaraanan. Amen? Kaya mga kapatid, natutunan ko po ito na alam ko po na ang lahat ng nagaganap ngayon sa buhay natin, kung paano natin kinilala ang ating Panginoon, ay plano niya. Hindi natin plano. Amen? Sapagkat kung plano natin, hindi natin ito gugustuhin. Siya ang may gusto na tayo tumungo sa dakong ito, makilala siya, madama siya, mabago tayong lahat, upang siya'y makatupad para sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po kaya? Sapagkat alam po ng ating Panginoon na kung sa mundo po tayo ng tao, hindi siya makakaporma. Bakit? Ibang hinahanap ng ating mata, iba yung hinahanap ng ating tenga, ibang hinahanap ng ating katawan. Subalit ngayon na tayo nabuksan, inakay, binahaginan, alam po ng ating Panginoon na makapapasok siyang diretso sa ating katawan, kaya huwag tayo matakot sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Kaya sabi ko, perfecto ang plano ng Diyos. Napaka-perfect po talaga. Alam niyo po, kung mahahalukay lang po namin, gaya ng sinambit na ating mahal na Apo Kunching, kung mahahalukay lang namin ang mga hiwagan ng Diyos sa aming buhay at mailalantad ng hayagan, sasabihin niyo po, totoo kaya yun? Totoo po talaga eh. Kaya nga po, eto po kami, aliw na aliw sa ginagawa ng Diyos sa aming buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kapag sinasabi po ng ating mahal na Apo Kunching, mahigit pa sa aming mga daliri ang mga hiwaga na ipinagkakaloob ng Diyos araw-araw. Laging may bago siyang pinasisilay. At doon po, inuulat ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan niya walang limitasyon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat kaya niya. Kaya sa iglap man na kaganapan, naroon po pagdaka yung kung bilang pagkatao, paano mong aapuhapin ang pagtugon sa mga problema. Subalit ang ating Panginoon, iglap lang, alam na niya ang solusyon. Kaya susunod lang ang katawan mo kung paano kang tutupad para sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang katapatan po ng ating Panginoon ay patuloy nating pahalagahan. Sapagkat ang katapatan niya, hindi siya kagaya ng tao. Na ngayon ay bago, bukas ay ayaw na. Ang ating Panginoon, kapag sinambit niya sa'yo, una pa lang, natapat siya sa'yo. Gawin mo maging matapat sa Kanya, hindi siya magbabago sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ay tinatamasa po namin bilang mga lingkod at sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching. Sabi ko nga po, mismo ako sa sarili ko, nahihiwagaan po kami. Nahihiwagaan po talaga ako. Sabi ko nga, Ama, napakahiwaga mo talaga. Hindi ka panipaniwala. Maging ako sa sarili ko, hindi ako naniniwala na ito na pala ang pinagkakaloob mo. Wala kayong makikita kahit na ano. Subalit ang gaan ng pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, iba-iba lang siguro ang gusto ng bawat isa, ano po? At iba-iba rin siguro yung pagtanggap ng bawat isa. Ako ay masyadong showy pagdating sa Diyos. Amen? Patawad po, masyado po ako showy pagdating kay God eh. Hindi ko talaga maitatago eh. Sapagkat, kapag itinago ko po, hindi rin po ako mapapakali. Amen? Pero pag inilantad ko po, alam ko masayang-masaya ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kung paano po ang pagtupad sa bawat araw, at sabi ko nga po sa loob ng 10 taon, paruot pa rito sa dakong ito, parang ibon na papakampay-kampay lang, maraming kaganapan sa buhay, subalit ito pa rin, bakit nakatindig? Nakangiti, malakas, malusog, ang daming dumaan na bagyo. Subalit, nang isinaayos ng ating Panginoon, mas maganda pa sa uda. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Kapag nasira ang bawat lugar ng bagyo, kapag inayos ito, mas maganda pa sa dati, di ba? Ganun din po ang ating katawan.
marami mang bagyo na dumaan sa buhay natin, nang tayo itinindig ng ating Panginoon, mas maganda pa tayo sa una. Buhay po ba ang Diyos? At mas matibay pa tayo sa una. Kaya yun po yung pagninilay kong malalim. Sabi ko, Ama, ikaw may plano nito, hindi ako. Kaya wag mo akong bibiruin na hindi ko kaya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mo, Ama. Kaya kakayanin ko na rin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po. Ganun po. Masarap pakipagniig sa Kanya ng one-on-one. Pwede mo siyang ariin na kabiyak ng puso mo. Pwede mo siyang ariin na best friend mo. Pwede mo siyang ariin na kaibigan mo. Pwede mo siyang ariin na kamag-anak mo. Lahat. Lahat kaya niyang ibigay sa iyo. Ano man ang damdamin na ipagkaloob mo sa Diyos, ang katapatan niya ay mararamdaman mo pa rin. Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Alam niyo po, sa aking pagninilay, ito pa, pagnilayan niyo rin po. Sa una, talagang daraan ka sa butas ng karayom na, paano bang maglingkod sa Diyos? Ang hirap. Yun po yung masasambit. Subalit, ganun lang po talaga pala ang proseso. Sapagkat, syempre po, siya pa naman yung pinakamakapangyarihan sa taas, sa lahat, sa apat na sulok ng daigdig at sa langit at lupa. Ganon-ganon mo lang ba siya makukuha? Paghirapan mo rin. Ay po ba ang Diyos? Ay po ba yun? Totoo po yun. At kapag naramdaman niya ang katapatan mo na siya'y sa'yo at ikaw ay sa Kanya, kayong dalawa, stick to one lang kayo sa isa't isa, alam niyo po ba? Si God kaya sumusunod sa'yo. Ay po ba ang Diyos? Ay po ba yun? Opo. Opo. Sabihin mo lang, Ama, alam po ng mahal na apo yan eh. Ama, batid mo po kung anong wala ako. Sasabihin sa'yo, wag mo nang sambitin. Wow. Ay po ba ang Diyos? Ay po ba yun? Opo, totoo talaga yun. Mararamdaman niyo po yun. Sasabihin ng Panginoon, wag mo nang sambitin, anak. Alam ko na yon. Sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ko na sa'yo eh. Ano po? Ganun lang po kasimple. Kaya yun po yung guys ko po ipadama sa inyo na ang ating Panginoon ay hindi madamot, ang ating Panginoon ay hindi hard to get. Madali siyang kuhanin. Opo. Siyempre sa una lang talaga ititest ka niya. Siyempre, siya pa naman yung makapangyarihan na magiging kabiyak ng puso mo, best friend mo, kapatid mo. Ganun lang ba siya makukuha? Hindi siya ganun. Kailangan maghirap ka rin. At kapag nakuha mo na siya, susunod siya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Po ba yun? Totoo po yun eh. Nararamdaman po namin yun. Kaya mga kapatid, at lagi pong masarap po siyang magmahal. Laging may bonus. Lagi pong may bonus si God kapag nagmahal. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman niyo po yung nararamdaman namin. Amen? Talaga pong naroon yung nag-uumapaw na galak na hindi mo masambit ng kung paano, sapagkat kung hindi ka nga mauunawaan ng bawat isa, sasabihin sa'yo, tingnan mo, na-obsess na naman yun. Buhay mo ba ang Diyos? Eme po ba yun? Ganun po eh. Ganun po yung sinasabi sa akin. Na-obsess na naman yun, Eka. Anong magagawa ko? Anong gagawin ko? Yun po talaga yung nararamdaman ko kay God. Amen? Kaya mga kapatid, syempre po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga alagad na hinirang at maging ang mahal na Apo Kunching, hindi po kami nakakatulog ng 8 oras sa loob ng maghapon. Yung 2 oras ay pinakamatagal na at 3 oras. Pero tingnan nyo nga po, inaayos po ni Ama yung aming mga mukha na yung eyebag namin ay hindi magkalat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Masarap po makipagniig. Kaya nawa po, maramdaman nyo po ito. Sobrang galak na hindi ko malirip na bakit ganito ang pinadadama ng ating Panginoon. Sapagkat, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Sinabi lang po niya ito kagabi, anak, tandaan mo, iba akong kumilos. Kung ang ipagkakaloob ko ay ibibigay ko sa punong-puno ng kasaganaan, sino ang matatanyag? Di ba sila? Ngayon, kayong mga matatapat na akin na, wala silang masisilayan kahit na ano. Subalit kung akong tutupad sa inyong mga katauhan, ako ang kanilang pupurihin sapagkat wala silang masisilayan na ano pa man. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sige po, sino po ang nagiging tanyag kapag napakayaman ang gumagawa ng mga ano? Di ba sila? Hindi ang Diyos. Ginagamit lang nilang Diyos pero silang tanyag. Subalit ang mga mahihirap na gumagawa ng kabutihan para sa Diyos, sino ang pinupuri? Di ba ang Diyos? Hindi ang mahirap. Amen po ba yun? Kaya nawa po, ito putok din natin, maging matapat tayo sa Diyos upang sa takdang panahon, pamanahan tayo na siya'y purihin
sambahin ang lahat dahil sa gagawin ng bawat isa. Muli po, magandang umaga sa gabing ito. Salamat po, Mother. Meron po palang pinasasabi si kapatid na Eloy. May meeting daw po yung mga Caps bukas. Ganap pong alas 9 ng umaga. Mahalaga daw po yung meeting. Kaya mga kapatid kong Caps, magsidalo po kayo. Nandiyahan ko po kayo tumayo at awitin po natin ang luro ng ating Panginoong Jesucristo.